Lord, salamat po sa araw na to at patuloy, Panginoon, dalangin namin na sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, dalangin namin, Lord, na buksan niyo po yung aming mga puso, buksan niyo po, Lord, yung aming mga isipan na dalangin ko, Lord, na mangusap ka po, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, na ikaw po yung kumilos. Dalangin po namin, Lord, na madala kami nito sa pagkakilala, sa pagkamangha, sa pagkaunawa, Panginoon, sa ginawa po na aming Panginoong Hesus sa krus. At Lord, madala yung mga puso namin, yung aming mga isipan sa pag-ibig, sa maalab na pag-ibig, pagmamahal, paglilingkod, at patuloy, Lord, yung desire na makilala ka pa po namin, Panginoon, ng lubusan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. I-bless niyo po ang pananambahan na to. Ganoon din po, Lord, kay Pastor na nasa Matimbo. Dalangin po namin, Lord, na pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang pananambahan. At ganoon din po, Lord, sa Galilean family. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, bigyan po natin ng malakas at mataas sa palakpak po ang ating pong Panginoon. Ayan na. So, last week, kasi ako din na nag-preach last week. So, ang topic natin, nasa Romans. So, today din, nasa Romans pa rin tayo. Hindi naman tayo lalayo. So, I pray sana sa susunod magkaroon tayo ng mga ganitong yung parang series ng pag-aralan natin yung isang book. Kasi naalala ko nung last year, nung mid-year prayer and fasting, may nakasama ba nun sa inyo? Nung prayer and fasting last year, di ba ang naging topic natin nun, yung 5 days fasting, ang naging topic natin, yung naging word natin, yung buong 1 John. So, kumbaga, day 1, 1 John chapter 1, tas day 2, chapter 2, chapter 3. So, I pray sa susunod sana magkaroon din tayo ng ganito. Pero sinasabi ko nga, hindi naman tayo lalayo sa topic natin last week. So, buksan po natin yung ating mga Bible sa Roma chapter 5, verse 1 to 11. Romans chapter 5, verse 1 to 11. Ayan. So kung nandiyan na po kayo, basahin ko na rito. Sabi rito, verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang ating mga kahirapang tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na tayo maliligtas sa poot ng Diyos. Dati tayo makakaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay at hindi lamang iyan. Tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So, kumbaga, kung naalala niyo po last week, ang pinaka naging topic po natin noon, yung tungkol po sa pagiging hukom ng Diyos, pagiging matuwid ng Diyos, tapos tayo bilang mga tao, bilang guilty. Now, pag binasa niyo yung Romans chapter 1 to 5, yung sabi ko nga sa inyo, yung pinoportray noon, yung binibigay ng image, para tayong nasa korte, para ka nasa courtroom. Yung Romans chapter 1 to 3, nilatag lahat ng Diyos doon. Ito yung kasalanan natin, ito yung hatol sa atin ng Diyos. Pag umarap tayo sa Kanya. Ngayon, bandang yung passage natin sa 3:23, pinakita ng Diyos paano niya ginawang matuwid yung tao. Kaya yung justification, tinatawag po natin. Ibig sabihin po ng legal declaration na lahat ng tao na sasampalataya kay Kristo, matuwid na sa harapan ng Diyos. Hindi lang ligtas, matuwid na. Kaya makikita natin ang Diyos nalulugod sa atin, ang Diyos ay natutuwa sa atin kung
tayo ay sumasampalataya kay Kristo. Ngayon, pagdating sa chapter 4, pinakita rito yung example ni Abraham. Kilala niyo ba si Abraham? Yung sa Genesis, yung ama ng mga Israelita. Pinakita doon paano naging matuwid si Abraham. Naging matuwid ba si Abraham dahil sumunod siya sa utos ng Diyos? Naging matuwid ba si Abraham dahil naging mabait siya or basta naniwala lang siya doon sa pangako ng Diyos? Hindi. Pinakita ron na kaya naging matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Paano yon? Una, nung pinangakuan siya na magkakaanak siya, na magiging ama siya ng salinlahi. Tapos nung subok yung pananampalataya niya, papalitan lang siguro ng mic. Nung time na ang ating nung time na si Isaac, iaalay niya para sa Diyos. Pero nakita natin doon sa story, yun ay foreshadowing lang pala nung gagawin ni Kristo sa panahon natin or 2,000 years ago. Now, pagdating sa Romans chapter 5, dito binigyan ng summary. Sino ang Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos? Bakit ginawa to ng Diyos? At bakit natin nararanasan to? Kumbaga, simple lang yung tanong dito na which is yun din yung title natin. Ano ba yung meron tayo kay Kristo? What we have through Christ. Yan. Ano ba yung meron tayo kay Kristo? Kasi kung last week nakita natin, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, at lahat ng kasalanan ay kanyang parurusahan. Even tayo, kaya nga mahalaga, i-check natin yung sarili natin. Ano ba yung katatayuan ko? Ano ba yung kalagayan ko sa harapan ng Diyos? Kaya di ba, naalala niyo, sabi namin minsan, pagka nagpapayo kami, or di ba, may magtatanong sa amin, manghihin advice sa amin, ang pinakaunang question namin, kamusta yung relationship mo kay Lord? Kasi ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung problema mo sa panahon na to ngayon, ang pinakamahalaga doon, ano yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos, ano yung relationship mo sa Kanya. Kasi kung hindi mo nauunawaan yun, hindi talaga matatapos yung problema ng tao. Hindi talaga matatapos yung problema natin. Kasi alam nyo kung ano main problem natin? Alam nyo kung ano? Tanong nyo kung ano? Tanong nyo ano? Kasalanan. And yung kasalanan na hindi natin kayang solusyonan yun sa sarili natin. Kasi pag sinolusyonan natin yon sa sarili natin, sabi ko nga last week, para bayaran natin yung kasalanan natin or yung mga kasalanan natin na nagawa, kailangan natin pagbayaran yun sa impyerno. And hindi sapat yung eternity sa hell para mabayaran yun. Kasi yun na talaga yung pinaka-punishment ng Diyos. Kaya nga yung nagbayad ng ating pong kabayaran, ng ating utang, yung nagbayad ng penalty, hindi lang ng penalty, hindi lang even ng kasalanan, yung ating Panginoong Hesus. So kaya sana malinaw po sa atin yun, naiintindihan natin yun. Kasi never nating ma-appreciate yung mga blessing na dumarating sa buhay natin kung hindi talaga natin kilala si Lord. So mamaya, mababanggit natin yan. So simulan ko na sa pinakauna. Sa verse 1, simple lang yung sinasabi rito. We have peace because of Christ. Yan. Meron daw tayong kapayapaan dahil kay Kristo. Payapa. Tanong mo yung katabi mo na yan, mukha ba yung payapa? O magulo? O chaotic, disaster, o puno ng problema. Kasi dito sinasabi, simple lang sinabi ng verse 1 Sabi ng verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Halimbawa, ganito, di ko alam kung na-experience na to or naranasan niyo to. May mga time ba na kapag halimbawa nakagawa kayo ng kasalanan, alam mo na mali yung ginagawa mo. Yung hindi matigil yung damdamin mo, yung parang kabadong-kabado, na balisang-balisa ka, yung punong-puno ka ng problema, yung down na down ka. Na-experience nyo ba yung mga ganun minsan? Kahit hindi pa kayo nakakilala kay Lord. Di ba yung parang, paano ko ba susolusyonan tong problema na to? Naalala ko kasi nung time nung di pa kami nakakilala kay Lord. Pagka, alam niyo yung mga inuman, mga inuman. Pag mga inuman kasi, dyan daw lumalabas lahat Lahat ng problema, lahat ng sama ng loob. Kasi lumalakas yung tao kasi malakas yung loob niya kasi nasa impluwensya ng alak. Kaya malakas yung loob niya magsabi ng kung ano-ano or ng mga saloobin niya. Ngayon ganito, usually pag kami mga nag-aya ng inuman, syempre may problema. Tol, inom tayo. Marami akong problema ngayon. Syempre, inom naman. Papakalasing. Ang lagi namin tanong, pagkagising mo ba, yung problema mo na solusyonan na? Hindi Alam niyo kung ano pa nangyari? Dadagdagan ka pa ng sakit ng ulo. Mayang over ka pa. Kasi ganun yung simpleng illustration kung paano yung isang simpleng tao na sinusolusyonan niya yung sarili niyang problema. Kahit anong solusyon mo dun sa problema mo, hindi mawawala yun. Even yung kapayapaan, yung peace,
Lalo na ngayon, di ba, nagdidigmaan na. Ay, nagdidigmaan. O tama, nagdidigmaan na nga. Sa Middle East, di ba, naglalaban na yung Iran, tapos yung Israel. Paano pag nadamay tayo? Paano pag nagsimula yung World War? Palagi nyo ba magkakaroon pa tayo ng kapayapaan despite ng mga problema? Nakita ko nga sa mga video, di ba, yung mga missile ng Iran nung binagsak sa Israel, 300, 400, nasasalag lahat. Sa kwentuhan namin minsan, siguro pag sa Malolos, binagsak lahat yun, ubos tayo. Kasi imagine niyo, napaka-open ng country natin. Tapos wala pa tayong ganun kaganda yung defense system natin. So kumbaga, kung titignan natin, talagang pansalag lang natin, tayo mga mananampalataya, by grace lang talaga. Literal na biyaya lang talaga. Lord, kaawaan niyo kami, kahabagan niyo kami. Pero kasi kung makikita natin dito, simple yung sinasabi ni Paul, despite muna ng mga problema natin, despite muna ng mga pinagdadaanan natin, tingnan muna natin ano ba yung kasalanan natin. Ano ba yung nasa atin? Kasi sabi rito, napawalang sala tayo dahil kay Kristo. Therefore, dahil doon, may kapayapaan na sa puso natin. Kaya minsan na-experience ko kapag nagpe-pray tayo, humingi tayo ng tawad kay Lord. Mararamdaman niyo yun eh. Yung lumuwag yung loob mo, parang gumaan yung pakiramdam mo. Kasi bakit? Kasi alam natin na ang Diyos ay tapat at nagpapatawad. Kaya pag humingi tayo ng tawad kay Lord, pinapatawad niya tayo. Yun nga lang, kung sincere yung paghingi natin ng tawad. Ngayon, kung hindi, another problem na yun. Pero isa lang yung masasabi ko po sa inyo, tapat po ang Diyos sa kanyang salita. And dahil kay Kristo, pinawalang sala niya tayo. Kaya nga ang tanong, paano papatawad ng Diyos, ng isang banal, matuwid at hukom na Diyos ng isang tao? Hindi dahil sa ginawa natin, dahil kay Kristo. Yung ginawa ni Kristo, sapat na yon para yung galit, yung poot ng Diyos, ibinuhos niya kay Kristo. Halimbawa, sabihin natin, naalala ko, meron pa isang parang pananaw dati, kapag dumaranas daw yung tao ng paghihirap, halimbawa, katulad yan, sobrang init ngayon, sabi nung isang memes, sino ba kasi nag-subscribe ng free trial ng impyerno? Pa-cancel na lang. Sobrang init na nahihirapan na kami. Kung ganito, i-retake natin lahat ng nangyayari sa panahon natin ngayon, na galit at puot ng Diyos, what more pa pag binuhos talaga ng Diyos yung galit at puot niya? Imagine niyo yung init na tayo. Kapag umulan naman, sobrang ulan naman, sobrang lamig. Paano pa pag dumating pa yung mga natural calamities? Yung pagputok ng bulkan, paglindo, halimbawa yung the big one na sinasabi, natatama daw sa Pilipinas. Paano pa pag dumating yung mga yon? Kung lahat ng bagay na nangyayari sa atin na hindi magaganda, tinitake natin as bilang parusa agad ng Diyos. What more pa pag binuhos talaga ng Diyos yung galit at puot niya? Mas mahirap yun. Pero sana maintindihan niyo po na lahat tayong mga nananampalataya, meron tayong kapayapaan kay Lord despite ng mga nararanasan natin. Kaya pag tinuloy pa natin to, sa verse 2, simple lang yung sinasabi, we have access to His throne. Noong una, di ba, makikita natin dito, tayo ay paging matuwid, or ito yung justification. Dahil kay Kristo, napawalang sala tayo, meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Kasi dagdag ko na lang din po, sa verse 11, binanggit dito, tayo yung mga kaaway ng Diyos. Kasi bakit? Kasi tayo yung mga rebelde sa Kanya. Hindi lang ako, hindi lang kayo, tayo, lahat ng tao, rebelde sa Diyos. Ayaw nating sumunod sa Diyos, ayaw nating magpasakop sa Kanya, and ayaw nating sundin yung kalooban niya. Pag binasa niyo yung Romans chapter 3 verse 10, sinabi ron, walang nakakahanap, walang nakakaunawa, walang nagsasaliksik talaga sa Diyos. Ang lahat ay lumayo at nagkanya-kanya ng kanyang landas. Actually, sinabi din ng Judges na pagka walang nangunguna or walang hari, ginagawa ng tao kung ano yung nais niya, kung ano yung desire. Pagdating naman sa Jeremiah 17:9, sabi doon, ang puso ng tao ay mandaraya, deceitful. Sino makakaunawa ng puso natin? So kaya kung makikita natin, ang tao, in nature, makasalanan. Hindi lang dahil sa namanan natin yung hindi sa namanan natin yung kasalanan, namanan natin yung pagiging makasalanan. Kaya nga tatanungin natin kung ano yung kasalanan ni Adan at Eva, bukod dun sa pagkain ng prutas, hindi lang naman yun eh. Ang pinaka-problema talaga nila, kasalanan nila, sa loob nila, may pag-rebelde sila sa harapan ng Diyos. Kaya ang gusto nila, bakit kami susunod? Di ba imagine niyo sa dami ng prutas na pwede kainin sa Hardin ng Eden, bakit yung nag-iisa pa na kinain nila? Di ba, pwede, lahat sustain eh. Pero bakit yun pa rin? Di ba parang halimbawa, sa mga magulang po, di ba yung mga anak nyo, sabi nyo, anak, bawal yan ha. Tapos makikita nyo, kung ano yung bawal na sinabi nyo, yun yung ginagawa. Di ba? Kasi simple illustration lang yan. Ano ba yung nature ng tao? Ano ba yung pagkatangit? Halimbawa, may nakalagay na signage. Bawal umihi dito.
Ay may kita, pag pumunta ka ron, yung pa yung pinakamapanghi. Bawal magtapon ng basura dito. May kita mo, dun may nakatambak na basura. So kumbaga, simple illustration lang yan. Pero pagpapakita lang yun, ano ba talaga yung kalalagayan ng puso ng tao? Bukod pa doon yung mga kasalanan na tinatago natin, bukod pa yung mga kasalanan na nasa kaloob-looban natin, kapag hindi talaga natin kilala si Lord, hindi natin binabasa yung Bible, hindi talaga natin sinasalisik, never nating malalaman ano ba yung katatayuan natin. Pero despite na makasalanan tayo, sabi ng verse 2, simple lang, we have access to His throne. Meron tayong access, meron tayong, pwede tayong lumapit sa kanyang trono. Sabi ng English version sa verse 2, yan, sabi, through Him, kayo daw sa pamamagitan ni Kristo, we have also obtained access by faith into His grace. Kumbaga, dito makikita natin, pagka tinignan niyo yung Old Testament, especially dun sa temple, yung mga Israelites, hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng temple. Kasi pag pumasok sila sa templo, andun yung presensya ng Diyos, andun yung kaba ng tipan, pag nalapit sila doon, mamamatay sila. Kaya ang pwede lang pumasok doon sa holy place, yung mga saserdote, yung mga nag-aalay, yung mga tinalaga. Pagdating naman dito sa most holy place, sa dakong kabanal-banalan, ang pwede lang pumasok yung punong pari. At pwede siya pumasok isang beses lang sa isang taon. Ganon kahigpit ang Diyos, ganon ka strict si Lord pagdating sa mga laws, sa mga utos na binigay niya sa Old Testament. Pero ngayon, dahil sa biyaya, dahil kay Kristo, pwede na tayo makapasok sa trono ng Diyos. Asan yung trono ng Diyos? Sa langit. O sa ibig sabihin ba, Kuya Jello, pupunta kami ng langit, tapos bababa kami ulit dito. So hindi ganon. Pero sabi rito, nagkaroon tayo ng access doon sa grace. Naalala niyo nung sa Matthew, hindi ko maalala ko anong passage to eh. Pero sinabi rito na nung namatay si Kristo sa gospel, napunit yung kurtina, napunit yung tabing. Kasi doon sa dakong banal, tsaka dakong kabanal-banalan, nasan yung kabanantipan, may malaking kurtina doon. Wala kisame hanggang sahig. Kasi hindi pwedeng makita yung kabanantipan, hindi ka rin pwedeng pumasok. Kaya may napakalaking tabing doon, may malaking kurtina. Ngayon, nung namatay si Kristo, nung ipinako sa krus, namatay siya, yung tabing na yun, napunit mula taas hanggang ibaba. Kumbaga, ano yung ibig sabihin nun? Pinapakita ron na ang tao, kahit sino man, pwede nang pumasok sa trono ng Diyos. Pwede na siyang pumasok sa presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Hebreo chapter 10, verse 19 to 22, sabi rito, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Nakita niyo po malaya na tayo makakapasok, saan daw? Sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Sa 20, sabi rito, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may pinakapunong pari, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. So kapag makikita natin dito, malinaw na lahat ng tao na lalapit kay Kristo, pwedeng makapasok sa trono niya. Wala nang restriction. Wala nang, bawal kang pumasok dito, hindi ka pwede rito. Lahat ng tao, makasalanan ka man, or ano man yung kalalagayan mo, pwede kang lumapit sa trono ng Diyos. Ngayon, ito yung tanong. Nakakapasok ba tayo, nakakalapit ba tayo sa trono ng Diyos? Naranasan ba natin yung presensya niya? Nakakapangusap ba siya sa atin? Or tayo ba talaga lumalapit tayo sa trono ng Diyos? Or kasi minsan dalawang uri lang, minsan dalawa lang tayo, alin lang tayo sa dalawang uri ng tao eh. Tayo yung nahihiya kasi feeling natin hindi tayo deserve. Pangalawa, ayaw talaga natin pumasok sa trono ng Diyos. Natili pa rin sa atin yung pagiging makasalanan, yung in nature na, okay lang, magiging okay naman ako. Basta ma-feel ko lang na okay na ako. Pagbalik ko kay Lord, okay na ako. Pero kasi in reality, hindi talaga natin deserve. Wala talagang deserve sa atin pumasok sa trono ng Diyos. Kaya nga yung ginawa ni Kristo, lahat yun, siya lang yun eh. Hindi naman tayo yun eh. Kasi kung may bahagi tayo doon, kung may part tayo sa ginawa ni Kristo, magiging mayabang tayo eh. Magmamalaki tayo sa harapan ng Diyos kasi, kaya ko namang iligtas yung sarili ko. Kaya ko naman manampalataya talaga sa'yo. Kaya ko namang magpakabait kahit hindi ko feel, hindi ko trip. Pero kasi, kaya nga ginawa ni Kristo yun kasi wala talaga tayong kakayanan. Kaya sabi ng Hebreo chapter 4 verse 16, ano yung encouragement sa atin, sa ating mga mananampalataya? Simple lang, huwag tayong mag-atubili.
Huwag tayong magduda, or sa English, magkaroon tayo ng confidence. Confident tayong pumasok sa trono ng Diyos kahit hindi mo man feel, hindi ka man karapat-dapat, or feeling mo sobrang makasalanan ka. Punta ka lang, lapit ka lang kay Lord. Kasi kung mas lumalapit tayo kay Lord, mas dinadala natin yung kasalanan natin sa harapan niya, mas dinadala natin sa harapan yung mga problema natin. Doon kasi natin mas nakikita, doon mas na-expose yung grace ng Lord. Ano sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16? Basahin natin. Saglit. Sabi rito, kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kung meron man tayong kailangan, lagi, yun yung laging lumapit sa presensya ng Diyos. Paano tayo makakalapit sa presensya ng Diyos? Simple lang, mag-pray ka. Magbasa ka ng Bible. May kilala mo si Lord. Maranasan mo si Lord. Pero kung hindi tayo gumagawa ng paraan para makapagbasa ng Bible or makapag-pray, hindi natin maranasan yun eh. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin lang nun, mas nanatili pa rin sa atin yung pagiging makalaman. And kasi dito, di ba sabi dito, we have access to His throne. Kukonect na to dun sa point 3 natin, sa verse 3 to 4. We have assurance and hope in sufferings. Kasi sa totoo lang, minsan natanong nyo, bakit kung kailan nanampalataya na ako parang biglang dumami yung problema ko? Bakit parang mas sinusubok ata ako sa mga panahon na hindi ko naman alam kung bakit? Tapos minsan may isip nyo pa, buti pa yung mga hindi nakakilala kay Lord. Maganda yung buhay, may pera, malakas, kung saan nakakapunta. Pero kung titingnan natin, hindi naman kasi yun yung pag-asa natin eh. Sabi rito nung una, di ba, meron tayong kapayapaan dahil kay Kristo. Pwede na tayong pumasok sa trono niya. And dahil pwede na tayong pumasok sa trono niya, sa panahon ng mga paghihirap, pagdurusa, meron tayong pag-asa at meron tayong assurance. Pag binasa natin yung verse 3 hanggang 4, ano sabi dito? Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Tingnan niyo po, doon pala sa simula, ikinagagalak natin ang mga paghihirap na ating tinitiis. Kuya Jello, hirap na ako. Paano pa ako magiging masaya? Yun yung pinakatanong eh. Paano ako magiging masaya kung punong-puno ako ng problema? Paano ako magiging masaya kung yung dibdib ko punong-puno ng kabigatan? Paano ako magagalak? Pero sabi rito, kinagagalak natin yung mga paghihirap na ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. So ibig sabihin pala, yung pagtitiis natin doon sa mga pinagdadaanan natin, ano yung bunga daw nun? Pagtsatsaga. Sa English, endurance. Pag tinuloy natin, ano yung bunga ng endurance na to? Yung endurance na to nagbubunga ng mabuting pagkatao, or sa English, good character. At ang mabuting pagkatao na ito ay nagbubunga ng pag-asa. Nakikita niyo po, kasi minsan ito yung dilema nating mga tao eh. Ayaw nating humaharap ng problema. Bukod sa ayaw nating humaharap ng problema, umiiwas tayo. Kaya nangyayari sa atin, pag may dumating ulit na problema, parang hirap na hirap tayo. Pero nakikita niyo sabi rito, yung paghihirap na dinaranas natin, yung mga paghihirap, yung mga suffering sa pinagdadaanan natin, ikinagagalak natin, may joy. Kasi bakit? Kasi alam natin na Lord, tong pinagdadaanan ko, ang bubunga na ito, pagtsatsaga. Yung pagtsatsaga na to, habang nagtitiis ako, nagtsatsaga ako, kaya na itong magbubunga to ng good character. Sa ibang version, maturity. Tapos after ng good character ito, ng maturity na to, nagbibigay ito ng pag-asa. Nagigits siya po, naiintindihan nyo? Kasi yun yung mahalaga eh. Kaya pag dumaraan sa'yo ng problema, tiisin lang natin. Tsagain lang natin. Kahit gaano ka, diba, actually, alam nyo, humahanga ako sa mga magulang minsan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan kahit anong tigas ng ulo ng mga anak nila, ang tiyagahan nila eh. Tapos sabi nga ni mama eh, kung pwede lang kitang ibalik sa sinapupunan ko, binalik na kita. Kaso 20 years old ka na. Pero hindi ganun, di ba? Ganun ka tiyaga eh. And minsan hindi natin marirealize, hindi natin maintindihan, hindi natin magagawa yon hanggat hindi natin nararanasan. Di ba? Yung iba sa atin, magulang lang eh. Di ba? Magulang lang sa iba't ibang paraan. Pero pag naranasan natin maging magulang talaga, doon natin makikita eh. Although minsan nakakalungkot, kasi bakit? Kasi may mga magulang na hindi naman tinitake yung responsibility. Pero makikita nyo, lahat ng tao
mananampalataya man or hindi, binigyan tayo lahat ng Diyos ng capacity para mag-endure, para tanggapin lahat ng, para magtiis, magtiyaga, para mag-mature. Mananampalataya ka man hindi, kaya natin yun. Pero iba kung tayo mananampalataya. Kasi bakit? Kasi alam natin, itong mga pagtitiis na to, someday may pag-asa doon. May hope doon. Kaya mahalaga sa atin, nakikita natin ano ba yung overview, ano ba yung big picture ng isang bagay. Kasi kung nakatuon lang tayo doon sa current situation natin, sa problema natin, mahihirapan talaga tayo kasi isipin natin, paano ako? Ito yung nararamdaman ko, ito yung sakit na nararanasan ko. Ano yung gagawin ko? Pero kung titingnan natin siya kung paano tayo neto tinitingnan ng Diyos, ano yung paningin ng Diyos sa mga sitwasyon, sa mga nangyayari. Unti-unti nating mauunawaan na Lord, ito pala yung plano mo. Ito yung ginagawa mo. Actually, ito pa, yung Jeremiah chapter 29 verse 11, favorite na verse natin yan. Alam nyo kung kailan? Pag maganda yung nangyayari sa buhay natin. Pero pag dumating tayo ng problema, nakakalimutan natin Jeremiah 29:11. Pero alam nyo kung ano context doon? Ulitin ko lang, alam nyo kung ano context doon? Yun yung time na dinadala na yung mga Israelita sa exile, sa Babylon. At alam nyo kung ano yung simbolo nun? Simbolo nun na sila ay alipin ng Babylon, ng Babylonia nung time na yon. Isabihin, pag alipin ka, yung bansa na umalipin sa'yo, kaya nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin sa inyo. And imagine mo, sinabi sa kanila ng Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper, not to harm you. Lord, pag mo kami, nasira na yung bansa namin, nawala na yung templo, inalipin na kami, may prosperity ba rito? Lord, dumaan na kami dito sa may hope pa ba kami? Kasi paano kung maubos kami rito? Paano kung mamatay kami dito? Paano kung hindi na kami makabalik? May hope pa ba doon? Ano pa? Plans prosper, not to harm you. Lord, di mo ba kami sasaktan? Hirap na nga kami kasi papunta na kami doon sa Babylonia. Nahihirapan na kami. Alam niyo po kung gaano kalayo yung nilakad nila doon? Wala pang jeep nung time na yun, wala pang mga kotse. Nilakad lang nila yun. At pagka isa kang alipin nung time na yun, hindi, kahit nainitan ka, nahihirapan ka, walang paki sila sa'yo. Kaya kung makikita natin, minsan, wala sa sitwasyon nasa atin Paano ba natin tinatanggap yung mga problema natin? Paano ba natin tinitingnan? Ano ba yung pananaw natin? Kasi kung talagang may pag-asa tayo, yung pag-asa natin na kay Lord, yung assurance natin, yung hope natin, madali Kaya nakikita niyo yung pagdudugtong nito, yung 3, 4, 2. Kung tayo nahihirapan, nag-enjoy, ano yung gagawin natin? Hirap na hirap tayo, ano gagawin natin? Lapit tayo kay Lord. Lapit tayo dun sa trono niya. Kasi pag dito lang tayo mag-stay sa mundo na to, lahat ng titinan natin yung pinagdadaanan natin, mahirapan lang tayo Actually, may sinulat si Andrew Murray. May sinabi siya rito, paano yung assurance? Ano ba yung take niya dun sa assurance? So nilista ko siya 1-4. Sabi ni Andrew Murray, meron siyang, ito yung 4 points na sinulat niya, yung tungkol dun sa assurance siya kay Lord, yung pag-asa niya. Una, sabi niya rito, He brought me here. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay niya, ang Diyos daw yung naglalagay sa kanya doon. It is by His will, I am in this straight place. Kumbaga, dahil daw kay Lord. So whether pangit man yan, maganda man yan, gusto mo man yan or hindi, lahat yan, in-appoint ni Lord para sa'yo. Pangalawa, sabi rito, He will keep me here. Iingatan tayo ng Diyos. At sabi ron, in His love, and give me grace in this trial to behave as His child. So yung sabihin, kahit nasa paghihirap man siya, nasa sufferings man siya, yung assurance niya, yung hope niya, wala doon sa nangyayari or sa nakamtan niya, na kay Lord. Kasi alam niya, si Lord yung nagdala sa akin dito, si Lord din yung mag-iingat sa akin dito. Ano pa yung next? Number 3. He will make the trial a blessing. Now, ito yung tanong sa atin. Kaya Paul ko tinatanong, ano yung pananaw natin doon sa mga problema, mga pinagdadaanan natin? It is a blessing, it is a curse, or problem lang? Kaya sabi niya rito, He will make the trial a blessing, teaching me lessons He intends me to learn, and working me in the grace He means to bestow. So, simple lang yung suffering na to, ang assurance at hope ko na kay Lord. Kasi una, dinala niya ako rito, iingatan niya ako dito, at the same time, tinetrain niya ako para ako bilang anak ng Diyos, mahanda yung sarili ko, mahanda yung puso ko sa mga pinagdadaanan ko. At sabi niya sa pinakauli, kung dinala ako ng Diyos sa paghihirap na to, kaya niya rin ako ulit alisin dito.
Kumbaga kaya niya ulit ako. Sabi sa millennial terms na yun, kaya ko mag-bounce back ka. Diba? Kaya ko ibalik ng Diyos. Actually, kaya tayong ibalik ng Diyos kung ano man yung kalalagayan natin noong una. Hindi lang kalalagayan natin noong una, mas higit pa. Naalala niyo yung story ni Job? Ni Job, di ba? Nagkasakit siya, namatay yung pamilya niya, yung asawa niya, sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo sa mga paghihirap na pinagdaraanan mo. Tapos yung mga kaibigan niya, sabi ng mga kaibigan niya, baka naman kasi may baka naman kasi may kasalanan ka talaga na di mo sinuko kay Lord. Baka naman kasi talaga may ginawa kang, baka may inalupusta ka, may inalipin ka. Sabi ni Job, hindi, wala. Alam ko, malinis ako sa harapan ng Diyos. Hanggang doon sa end of story, hindi nalaman ni Job kung bakit siya dumanas sa paghihirap na yun. Pero yung kalalagayan niya, sabi doon sa Job, yung pinakahuling chapter noon, yung kalalagayan niya, mas higit pa doon sa una. Na-restore ng Lord yung hanap buhay niya, yung kalusugan niya, yung pamilya niya. Ngayon, ang tanong sa atin, paano yung paningin natin sa mga problema na pinagdadaanan natin? Sino yung nilalapitan natin? Sino yung tinatakbuhan natin? Tumatakbo ba tayo sa trono ng Diyos? Or minsan naglalaylo tayo? Or minsan, hindi ko muna feel. Pero ito lang yung pinakasusi doon. Kung every time na lumalapit tayo kay Lord sa panahon ng mga nahihirapan tayo, alam niyo kung ano ginagawa ni Lord? Binabago niya yung puso natin, binabago niya yung isip natin. Kaya daw yung prayer, hindi siya nagbabago ng situation. Ang binabago ng prayer, una yung puso natin. Yes, pwedeng baguhin ng Lord yung situation natin. Pwede siya mag-create ng miracle sa mga pinagdadaanan natin. Pero paano kung hindi? Ibig sabihin ba nun, wala na tayong assurance kay Lord, wala na tayong pag-asa sa Kanya? Na Lord, someday, somewhere, somewhen, itong nadaranasan ko, gaganda. Kasi kung ang titingnan natin yung pangsarili lang natin, hindi talaga natin makikita lahat ng bagay. And I pray, I hope, ano man yung pinagdadaanan natin, makita natin na lahat to, may purpose si Lord, may reason si Lord. Sabi nga doon, di ba, sa number 3, He will make this trial a blessing. O sabi mo sa katabi mo, palagay, blessing yan. Tiisin mo lang. Kasi yun talaga yun eh. Hindi natin pwedeng i-skip yung mga pinagdadaanan natin. Kung pwede lang sana kung pwede lang. Pero since hindi ina-allow ni Lord, at pwedeng hindi na rin niya i-allow, pero ang pinakabunga nun, isa lang, para lang baguhin tayo. Tandaan nyo, binabago tayo ni Lord day by day from glory to glory. And pagdating sa pinakapang-apat na puntos, ano sabi rito? Sa verse 5, we have God's love and poured out in our hearts. Ano yung meron tayo kay Kristo? Meron tayong kapayapaan, meron tayong access sa trono ng Diyos, meron tayong assurance, pag-asa, meron tayong yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso. Sabi ng verse 5, sabi rito, at hindi tayo binibigaw ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. So, sa English, His love was poured out. Now, pag tingnan nyo kasi sa original translation nito sa Greek, yung word na love na ginagamit ni Paul sa Romans, may 3 meaning daw. Una, storgos. Ibig sabihin nito, natural love. Parang simpleng relasyon, pag-ibig ng tao sa tao, ng hayop sa hayop. Kumbaga yung natural, gravitational. Yung pangalawa, yung phileo love, yung brotherly love, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapatiran, or sa mga malalapit sa atin. Yung pangatlo, yung agape, yung unconditional kind of love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Now, dito yung ginamit siyang love dito, yung agape kind of love, ibig sabihin yung unconditional. Kasi bakit? Kasi tayong mga tao, hindi natin kaya magbigay ng unconditional kind of love. Ulitin ko hindi natin kayang magbigay ng unconditional kind of love. Ang pag-ibig natin, conditional. May kondisyon. Kung mahal mo ko, mahal din kita. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Now, isa sa pinakamaganda example nito kung bakit ang natural na tao hindi kayang magbigay ng unconditional kind of love. Nung time ni Peter, naalala niyo sa John 21, nung nangingisda sila, namatay na si Lord, tapos na-resurrect na ulit siya, nagpakita siya kina Pedro sa mga apostol. Nanguhuli sila ng isda, tapos kumain. Tapos tinanong ni Lord si Pedro, sabi niya, Simon Pedro, mahal mo ba ako higit sa lahat ng mga ito?
Sa John chapter 21 verse 15, pa-flash na lang. Sabi, mahal mo ba ako na higit sa lahat ng mga ito? Tapos sabi ni Pedro, di ba, oh Lord, alam mong mahal kita. 3 beses tinanong ni Lord John, 3 beses din sumagot si Pedro. Pero ito yung sa original translation. Yung unang dalawa, nung tinanong ni Lord si Pedro, sabi ni Lord, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Yung iniibig mo ba ako or mahal mo ba ako? Ang sinasabi ni Lord doon, do you agapao or agape? Minamahal mo ba ako unconditionally? Ang sagot ni Pedro, alam mo ang sagot ni Pedro? Yes, Lord, I phileo you. Yung phileo, yung brotherly love. Yung kumbaga, tinatanong ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako unconditionally? Ang sagot naman ni Pedro, oh Lord, mahal kita, pero bilang kaibigan. Parang ganito, babawin ko na lang. Yung alam mo yung nag-heart ka, tapos yung reply sa'yo, like lang. Yung ganun, parang ganun lang. Yung, oy, crush kita, okay. wala man lang reciprocation, wala man lang mahal din kita or crush kita. Parang ganun. Sabi ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Oh Lord, mahal kita. Para mahal kita as a friend, yung mga ganun. Kumbaga, ganun yung reply ni Pedro kay Lord. Doon sa unang 2 tanong. Pero pagdating doon sa ikatlo, tinanong siya ulit ni Lord. Sabi ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Tapos sabi ni Pedro, nalungkot siya. Sabi niya, Lord, oo, mahal kita. Di sabi ni Lord, gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Nung time kasi na yon, wala pa yung Holy Spirit. Yung Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu, yung magbubuhos ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Yun yung unconditional kind of love. At hindi natin marireceive yung unconditional kind of love kung hindi pa tayo tumatanggap kay Lord. Kung wala tayong Holy Spirit. At kung may Holy Spirit tayo, sometimes, mahirap pa rin magbigay ng unconditional kind of love. Kasi pag tingnan niyo yung Matthew chapter 7, I think 7 yun, sinabi ni Lord, mahalin mo, ibigin mo yung mga umaaway sa'yo. Pag-pray mo yung mga kagalit mo. Yung mga umuusig sa'yo, pagpalain mo. Paano natin magagawa yun? Kaaway ko na nga, kagalit ko na nga, i-bless ko pa, papakitaan ko pa ba ng maganda? Bahala ka na sa buhay mo. Pero hindi ganun eh. Yung tinuturo dito sa atin ni Lord, unconditional kind of love. Sa tao man na gusto mo, lalong-lalo na sa taong hindi mo gusto, ipakita, ipadama natin yung pag-ibig ni Kristo sa kanila. E paano natin magagawa yun? Simple lang, dahil kay Lord. Dahil yung pag-ibig niya, ibinuhos na sa ating mga puso. Now, ito yung tanong ko sa inyo. Paano kayo nagpo-pour out ng pag-ibig? Paano nyo pino-pour out yung pag-ibig nyo? Or siguro, sa bandang unahan, sino yung source ng pag-ibig natin? Kasi kung yung pag-ibig natin, galing sa sarili natin, kalaunan, mauubos tayo. Okay, parang yung mga linyahan ng mga broken sa pag-ibig. Naubos ako, ibinigay ko ang lahat sa Kanya. Kasi ganun talaga yun eh. Kaya bakit ka nauubos? Bakit ka nahihirapan? Kasi ang source mo, sarili mo. Pero kung ang source mo si Lord, yung pag-ibig na mula kay Lord na unconditional, na walang limit, unlimited, na hindi nauubos, pag binuhos sa atin yun, yung buhos din na yun, ibubuhos din natin sa iba, mag-uumapaw yun. Kaya kahit hindi mo ibuhos, mag-uumapaw yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Pero ang tanong, paano natin binubuhos yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao? Paano kayo nagbubuhos kapag naliligo? Oh, di ba? Buhos. Meron mo dito, patak-patak lang muna. 1, 2, 3. Di ba wala na nagbubuhos sa atin ng buhos na patak-patak. Ang tawag doon, patak o kaya wisik. Pero sabi rito, ibinuhos ng Diyos, He pour out. Simple lang, ibinuhos niya. Ibinigay niya. And dahil ibinuhos niya, yun din yung tinitingnan sa atin ng Diyos. Ito rin, minsan tinatanong ko rin sa mga nagmi-ministry, sa mga manggagawa, especially sa mga nasa kids, nasa praise and worship. Kahit kami sa mga nagpipreach, sa mga nagmi-ministry. Sino yung source ng pag-ibig mo? Sino yung source ng love? Sino yung source ng lakas? Sino yung source ng strength? Sino yung source ng effort mo? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kapag nagmi-ministry ka kay Lord, darating yung time mapapagod ka talaga. Sasabihin ko po sa inyo, walang sugarcoating, walang pang mabulak lang sa salita, mapapagod ka talaga. Ibubuhos mo yung sarili mo, hindi lang yung sarili mo, even yung lakas mo, yung oras mo, hanggat maaari yung finances na meron ka, kahit tumahayo ka, pagka ginagawa mo lahat ng bagay na to, lalo na kung sunod-sunod dyan, di ba, sa umaga, worship leader ka, magtuturo ka pa sa bata, magpipreach ka pa,
Tapos mamayang hapon, mag-evangelize ka pa. Pag ganun yung ginagawa natin, sasabihin ko po sa inyo, mapapagod tayo. Di ba, sa work nga lang yung Monday to Friday na 8 hours every day, di ba, nagreklamo na tayo, pagod na ako Pwede bang mag-resign na lang sabi mo sa atin, this is your sign. This is your sign para magtiyaga pa. Hindi mag-resign Kasi di ba, may kita natin parang lagi ganun yung linyahan natin pagod na ako, hirap na ako. Ganun din kay Lord. Kung yung source ng love natin hindi galing kay Lord, yung strength natin hindi galing kay Lord, mapapagod tayo, manghihinawa tayo. Kasi bakit? Galing na ako dyan Actually, alam niyo minsan yung mga pananagili, yung mga pagtatampo, sometimes gawa yan ng pagiging makalaman natin. Alam niyo kung ano inuugat nun? Yung inggit. Yung inggit, bakit ako, ito yung dinadaanan ko, ito yung ginagawa ko. Bakit yung iba, relax lang. Ako, all out ako sa ministry, samantalang yung iba, konti-konti lang yung ginagawa. Kaya nung naalala ko nung one time, hindi ko alam kung few years back na to Nung minsan nandito ako, nakausap ko si pastor, tapos sabi niya sa akin, hindi ko malaman, out of nowhere, bakit niya binanggit sa akin yun. Sabi niya, Brad, huwag kang mananagili, huwag kang manghihinawa sa ginagawa mo. Alam mo, hanggang ngayon, dala-dala ko yun Kasi alam niyo kung bakit? Kasi naiisip ko hanggang ngayon, pag dumarating yung ang dami mong ginagawa, yung ang dami mong ministry, hindi lang ministry, ang dami mo rin ginagawa sa labas, ang dami mo rin responsibility, ang dami mo rin accountability. Na-overwhelm ka nape-pressure ka. Minsan, may mga hindi ka na rin na gagawa, may mga hindi ka na rin may mga responsibility ka na hindi mo naharap, nakaka-overwhelm. Tapos pag na-overwhelm ka, na-pressure ka, nahirapan ka, lahat ng ginagawa mo na yon, parang mapapaisip ka, bakit ako lang gumagawa nito? Hindi man ako bayani. Yung mga bayaning kilala ko, andun, may statue na. Bakit ako wala pa? Pero kasi kung titingnan natin, kapag ganun talaga, ang tingin natin, ang source nung ginagawa natin, sa atin lang, mauubos talaga tayo, mahihirapan tayo. Inaamin ko sa inyo, dumarating din ako sa time na ganun. Pero alam niyo kung ano yung nagpapalakas sa akin? Ito, Romans chapter 5, verse 5. Lagi ko pinapaalala sa sarili ko, Jello, yung pag-ibig na yon, na galing kay Lord, ibinuso sa puso mo. Yung pag-ibig na yon, yung effort na yan, para kanino ka naglilingkod, kanino ka nag-e-effort, sino pinaglilingkuran mo, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo. Minsan pa, kahit gumawa ka na ng mga magaganda, ang may kita sa inyo, yung pangit. Di ba, halimbawa, binigay mo naman yung best mo pero bakit hindi pa rin makita ko na yung ginawa mo maganda? Minsan ko na yung pangit mong ginawa, yung pa yung napapansing hindi dapat, or yung pa yung napuna. Actually, part ng buhay yun Pero dito papasok, ano pa talaga yung source ng pag-ibig natin? Kaya dito rin babalik tayo sa verse 3 at 4. Yung mga trials, yung mga sufferings, paano natin sila ine-endure? Paano natin sila pinagtsatsagaan? Paano natin sila pinagtitiisan? Halimbawa, sa praise and worship, sabihin natin, mga 2 years ka ng trainee. Paano ka pa magtitiis doon? Alis na nga ako rito. Tagal-tagal ko ng trainee, di man lang ako ma-promote. Di ba? Kaya kung makikita natin, kung sa sarili lang natin tayo, kukuha ng lahat ng meron sa atin, mauubos tayo. Tanong mo yung katabi mo na yan, ubos na ba yan? Kailangan pa ba ng recharge niyan? Kailangan pa ba ng lakas niyan? Gusto niyo ng recharge? Kay Lord kayo mag-recharge, wag sa akin. Kasi hindi ko kayang bigyan ng energy, ng effort. Hindi Wala Kaya lagi ko sasabi sa inyo dito, di ba? I believe ever since nung tumatayo na kami rito, I believe hindi ako nagbabago ng way kung paano ako nag-share sa inyo ng message. Alam ko, paulit-ulit lang din ako Pag binalikan niyo yung mga video sa YouTube, panoorin niyo, paulit-ulit lang ako. Hindi, yung motivational, yung encouragement, yung strength, hindi galing sa amin yun. Hindi rin galing yan sa katabi mo or nasa likod, nasa harap mo. Galing kay Lord lahat yun. Although, yes, napapalakas, na-encourage. Halimbawa kami, ako alam ko, pagka may mga narinig ako na natuto sila, may na-apply sila, actually, na-encourage ako dun Kasi bakit? Kasi kahit pa paano pala, yung pagsasalita ko rito ng 45 minutes, 1 hour, minsan OT pa ng 15 minutes, meron palang tumatanim meron palang nalalagay. Kahit pa nag-share ka, humahayo kami, minsan may pupunta, kailan ba kayo bibisita sa amin? Namimisa namin kayo, Bible study ulit kami. Alam mo, nakaka-encourage yung mga ganun Yung, sana wag mawala yung Bible study natin, sana tuloy-tuloy lang. Nakaka-encourage sa amin yun Yun yung way ng Lord para encourage kami habang nasa mundo pa tayo. Halimbawa, nag-i-improve ka sa ginagawa mo, nag-i-excel ka sa ministry mo, nakaka-encourage yun. Pero, sa time na wala ka na talaga makuha na encouragement, motivation, strength, effort, hope, lahat-lahat, huwag ka na sa amin tumingin. Kay Lord ka na lang tumingin. Kay Lord ka na mag-recharge. Kasi siya lahat magbibigay nun. Yung kaya namin ibigay, limited. And yung kaya din namin ibigay, sometimes conditional.
Pero I hope sana yung pag-ibig natin galing kay Lord. Now, para mas maging malinaw, para mas makita natin ng maigi, paano pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya? Paano niya dinemonstrate? Sa verse 6 hanggang 8, simple lang yung sinabi rito. Verse 6 hanggang 8, meron tayong demonstration, meron tayong example ng love. Sabi dito, sapagkat noong tayo may hina pa, kailan daw? Nung tayo may hina pa, or while we were sinners, while we were weak, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Pagdating sa 7, sabi rito, mahirap pangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Now dito, sa verse 7, malinaw yung sinasabi rito. Ang pag-ibig ng Diyos, ipinakita, ibinuhos sa atin, in example niya, pinadama niya sa atin, kailan daw, nung tayo'y may hina pa, nung tayo'y makasalanan pa. Pwede, may isang tao na pwede siyang mamatay. Yung mga kaibigan nyo, yung mga pamilya nyo, malas ko ito nababanggit. Pag yan, tanong mo, willing ka bang mamatay para sa akin? Huwag na lang mamatay. Ready ka bang ipaglaban ako? Ready ka bang ipagtanggol ako? Ang sabi dyan, oo. Sino ba kaaway natin? Sino ba lalabanan natin? Pagtatagol kita, sasamahan kita hanggang huli. Sabi ng Lord, sabi ni Paul, oo, maaaring may mga has gumawa nun. Meron talagang magtatangang gumawa nun. Mamatay siya para sa isang taong mabuti. Pero, I think, sabi rin ng Bible, walang mangangahas na mamatay para sa isang taong masama, sa isang taong makasalanan. Yung natural na tao, ha? Pero dito, pinakita ng Lord, paano ba siya namatay? Kailan siya namatay? Nung tayo yung makasalanan pa, nung tayo may hina pa, nung wala pa tayong kayang gawin, nung hindi pa natin talaga kilala si Lord, nung wala tayong alam kundi ang intindihin natin, yung mga sarili natin, yung mga buhay natin. Sabi ng 8, di ba? Ngunit pinatunayan ng Diyos, or sa ibang version, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Dawan, naiintindihan talaga natin ito, nakikita natin ito kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi natin maintindihan ito, never nating ma-apply ito eh. Never din natin itong magagawa eh. Kaya sabi ko kanina, di ba, ang pag-ibig ng tao, conditional. Hindi natin kaya magbigay ng unconditional kind of love. Pero kung naintindihan natin paano tayo minahal, paano tayo pinatawad, paano tayo niligtas ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, sa Diyos, hindi lang sa Diyos na hahatol sa atin na matuwid, kung paano niya ipinadama yung pag-ibig niya, paano niya ibinuhos yung pag-ibig niya sa atin. Ganoon din eh. Kumbaga parang matik na yun eh, na kaya mong umunawa, babalikan natin yung verse natin. Kaya mong umunawa, kaya mong magtiis, kaya mong magtiyaga, yung pag-asa mo, wala dito, na kay Lord pa rin. Pabalik-balik ka lang doon, paulit-ulit ka lang doon. Parang recycle lang siya, paulit-ulit. Pero kung nagagawa natin yun, matik eh. Kung naiintindihan talaga natin, naunawaan natin, gaano tayo minahal ng Diyos, inibig ng Diyos. Isa pa, never natin sana i-compare yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na naramdaman natin sa tao. Ulitin ko, never sana nating i-compare yung pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Kasi never at never matatapatan ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng tao yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Never mangyayari. Kahit sabihin mo yung tao na yon, mahal ka, kahit sa mga may asawa po, kahit sa asawa nyo, kahit sa mga anak, sa mga magulang nyo, or magulang sa mga anak nyo, or kahit na sino, sa partner mo, sa jowa mo, sa kaibigan mo, never matatapatan ng pag-ibig niyan sa iyo, yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya, ibinigay niya sa atin. Never mangyayari yun. Kasi kung pwede yun, alam niyo kung bakit? Kung pwede yun, sana tayo na lang yung namatay sa isa't isa, sasaharap tayo sa Diyos. Pero sabi ko nga hindi eh. Si Lord lang yung makakagawa nun at hindi natin pwedeng i-compare yun. Nawa malinaw po sa atin yun. And pinakahuli, dito na po tayo magtatapos. We have been reconciled to God. Ipinagkasundo. Pinagbati. Actually, pinakamadali pinagkasundo. Sabi ng verse 9 hanggang 11, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ito pa yung binabanggit ko ever since last week.
Dahil kay Kristo, lahat tayo napawalang sala. Dahil kay Kristo, lahat tayo maliligtas. Kanino daw? Sa poot, sa galit ng Diyos. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, sabi rito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Naalala niyo yung isa sa mga tawag kay Abraham sa Bible? Tawag sa kanya, he is a friend of God. Kaya sabi ng Bible sa Colossians or Galatians, lahat ng mga pagpapala, Corinthians pala yun. Lahat ng mga pagpapala na tinanggap ni Abraham, ibinigay din sa ating mga hintil. Ibinigay din sa atin, ibinigay sa bawat sa atin. Yung pananampalataya, yung pagiging kaibigan ng Diyos. Ito yung sinasabi rito sa English, reconciliation. Kaya nga sa Tagalog maganda to kasi lahat tayo, tinuring tayo ng Diyos bilang kanyang mga kaibigan. Hindi nakaaway. Kasi makikita nyo din sabi, lahat tayo rebelde sa Diyos. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Ayaw natin magpasakop sa Diyos. Ayaw natin sumunod sa Kanya. Therefore, enemies. Hindi frenemies Iba yung frenemies sa enemies. Kasi minsan, term nila, pag friend mo, tas enemy mo rin eh. Hindi tayo frenemy ng Diyos noon. Enemy niya talaga tayo. Kaya nga, dapat tayong bagsakan ng galit at puot niya Pero, dahil kay Kristo, ano sabi doon? We have been reconciled. Ano yung naging way ng Diyos, ni Kristo, para ipagkasundo tayo, yung kanyang dugo, yung kanyang ginawa sa krus. Kaya tayo, reconciled na tayo sa Diyos. Kaya ngayon, uulitin ko po sa inyo, katulad ng sinabi ko kanina, ano yung katatayuan or ano yung kalagayan nyo sa harapan ng Diyos? Kasi yun yung pinakamahalaga. Ano ka sa harapan ng Diyos? Hindi sa harapan ng tao. Pinagkasundo ka na ba kay Kristo? Pinagkasundo ka na ba ni Lord? Kasi doon natin makikita magiging madali lahat ng bagay. Kung naiintindihan talaga natin kung ano yung ginawa sa atin ni Lord, kung gaano kalawak yung pag-ibig niya sa atin. And pag binasa niyo to, after neto, tinukoy doon yung si Adan saka si Kristo. Ano yung ginawa ni Adan? Ano yung ginawa ni Kristo? Si Adan, naging dahilan para lahat tayo bumagsak sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, lahat tayo nagkaroon ng buhay. Si Adan, yung ugat natin na lumang pagkatao, pero si Kristo, yung bagong pagkatao na tinitingnan natin. Kumbaga, nawa po, sana may natutunan kayo, sana may mabaon kayo, sana may ma-apply kayo. Kasi alam niyo kung ano po yung pinaka-rule namin, i-preach lang yung word of God I-preach lang. Wala na. Nasa sa inyo na po kung magalit kayo sa amin, so mamalaw niyo sa amin. Actually, may ganong experience nga ako Dati may laging babati sa akin, pagka baba ko ng pulpito, sabi niya, bro, alam mo, blessed na blessed ako sa preaching mo, ikaw talaga yung favorite kong preacher. Nung nagkaroon ng problema, galit na galit sa akin. Kaya pala ganun yung message mo, no? Kami siguro pinapatamaan mo nun. Sa isip-isip ko, sabi ko, ha? hindi ka ako ganun I mean, wag niyo sana kaming masamain, wag niyo sana kaming condemn. Gusto lang namin i-preach yung salita ng Diyos. Whether may masabi kaming masama, hindi niyo magustuhan pag-pray po na lang po natin yung bawat isa. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi hindi rin kami perfect Pwede niyo po kaming hatulan pwede niyo kaming i-judge. Sa akin okay lang walang problema doon. Pero pag humarap po tayo sa Diyos, siya po yung makakahatol sa atin ng matuwid. Siya yung makakapag-judge sa atin. And nawa, sana, ang prayer ko, pag humarap tayo kay Lord, lahat tayo matuwid. Hindi dahil sa ginawa natin, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat, Lord, sa mga salita niyo po na narinig namin. Salamat pa po, Lord, since last week, pinapadaba niyo po sa amin, Panginoon, yung pag-ibig niyo po, O Diyos. Bagamat tong mga salita na to, mabigat para po sa amin, dahil po, Lord, sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Pero Lord, dalangin namin kahit gaano man po ito kabigat or uncomfortable sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na buksan niyo po yung mga puso't isipan namin, Panginoon. Tanggapin namin, Panginoon, kung ano po yung itinutuwid niyo po, Panginoon, sa aming mga puso. Ano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. Katulad nga po kanina, yung mga trials, makita namin ito na blessings, Panginoon.
na makapag-endure kami, Panginoon, sa lahat ng mga problema na pinagdadaan namin. And Lord, dalangin din po namin, O Diyos, dalangin ko, Lord, sa bawat isa sa amin, huwag po kami mag-atubili na lumapit lagi ninyo sa panahon na kami mahihina, sa panahon na kami ay nahihirapan, sa panahon, Panginoon, na hindi namin makita yung sarili namin bilang mga worthy or deserve ba kami, Panginoon, sa mga naranasan namin, Panginoon. Pero Lord, ang makita po namin, O Diyos, hindi po yung kalalagayan namin na naranasan namin sa mundo na to, Panginoon. Pero Lord, yung makita po namin, yung ginawa niya po, yung kagandahan po ng aming Panginoong Hesus, yung kagandahan po ng pag-aali niya ng kanyang dugo, pagsasakripisyo niya para sa amin, Panginoon. Na sa ginawa niya, O Panginoon, sa ginawa niya, O Diyos, yung pag-ibig niyo po, Panginoon, ibinuhos niyo sa puso ng bawat isa sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. And dalangin ko, Lord, ito po yung maipadama, ito po yung maipakita rin namin, Panginoon, sa buhay namin. Kung paano niyo po kami inibig, kung paano niyo po kami minahal, Panginoon, ganoon din po namin mahalin at ibigin yung bawat isa na naririto, Panginoon. Hindi man po kami kaibig-ibig, hindi man po ganoon kaganda yung kalalagayan namin o yung mga ginagawa namin. Pero Lord, turuan niyo po kami na mahalin at ibigin ang bawat isa, kung paano niyo po kami inibig, kung paano niyo po kami kinahabagan, kung paano niyo po kami kinawaan, Panginoon. And salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na narinig po namin. Dalangin ko, Lord, ito yung may ukit, may tanim sa puso't isipan ng bawat isa. At dalangin ko, Lord, ano man po yung mga nasabi ko, nakasakit man po ako, Lord, ng damdamin, or may iba man po itong negative na impression sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patawarin niyo po ako. Linisin niyo po kami, Panginoon. And I pray, Lord, hindi po yung sinabi ko, hindi po yung narinig nila sa akin, Panginoon, kundi, Lord, yung sinasabi po ng inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang tahanan, ang pamilya ng bawat isa. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga pinagkakabalahan ng inyong mga anak, ang mga trabaho, ang mga nag-aaral, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, O Diyos. At dalangin ko po, Lord, sa anuman pong ginagawa namin, pinagkakaabalahan namin, Panginoon, makapagbigay lamang po kami, O Diyos, ng kaluwalhatian at karangalan sa inyong dakilang pangalan. Lord, ganoon din sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, dalangin po namin, Lord, yung kagalingan na nagmumula sa inyo, sa nangangailangan po ng complete healing. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Lord, dalangin namin yung kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Sa nangihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, dalangin namin, Lord, nakahabag at kaawaan niyo po kami, O Diyos. Ipadama niyo po, Panginoon, sa bawat isa yung kapayapaan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, na maramdaman namin, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong mga salita, na kami po ay tunay na pinatawad, kinahabagan at kinaawaan niyo po, Panginoon. Lord, salamat sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa umaga na to. At sa amin po pong mga gagawin, i-bless niyo, Panginoon, ang gawain namin sa buong araw na to. At sa iyo po namin ibinabalik ang lahat po ng papuri, pagsamba, karangalan, kaluwalhatian, ay para sa iyo lamang po aming Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So palakpakan po natin si Lord.